Hello po guys. God bless us all po. To God be the glory po ulit. And thank you so much po sa inyong lahat na magta-try po ulit na tapusin ang bawat part ng content ko na to. Bali, WWTH po, Season 27, bali, Chapter 8, bali, Part 10. Part 10 na din. Part 10 na guys, nalilito ako. Mahaba po, mahaba. Excuse me. Thank you so much po ulit sa lahat po ng nakakapag-try na tapusin ang bawat part ng content ko na to. Sigad na po ang bahala sa ating lahat guys. Magpatuloy-tuloy po tayong ipakita po natin ang ipakita sa ating Panginoon. Habang malakas pa po tayo guys, habang malusog pa po tayo. Ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan po ng pagsaliksik natin at pagtupad sa mga motivation na talaga nanggagaling sa Kanyang love letter. Amen. So guys, konting input lang po, konting dagdag booster lang po. Sabi po ng isang matuwid na pastor, there will be a future temple in Israel during the tribulation. Parang yan daw po yung tinatawag na pang-apat na daw po pang-apat na temple na Hindi ko po masyadong maikaklaro yan ng 100% kasi ang nadinig ko po, pang-tatlong at pagka po nakikita na natin tapos na naitayo na sa Israel yung ikatlong templo, papasok na po yung tribulation, na dadating na din po yung event ng snatching, ng rapture. Yun po yung pagkaintindi ko guys ha. Bali, baka po nalilito ako, paki-double check na lang po guys. Sabi po nung pastor na to, Jesus pinakita ng ating Panginoon, nakita ng Panginoon, ipinakita sa kanya ng ating dakilang Ama. Tapos, nakita din po ni Paul, nakita din po ni Daniel, nakita din po, ang pinakahuli po ay si John, yung mga future vital events ng humanity na mga importanteng pangyayari bago talaga dumating yung 1,000 millennium era ng ating Lord Jesus. Tapos, and then after 1,000 po, verdict time na. Pinakita po sa ating Lord Jesus, itinawid niya po sa mga huling apostol, tapos nakita talaga ng malinaw na sa lahat ng epistle po ni Paul ay pinaliliwanag niya ni Apostol Pablo na isang Gentiles, labas po sa Israel, na siya nga po yung huling-huling napili ng ating Lord Jesus para magpalaganap ng mga natitirang importanteng gospel ng ating Lord Jesus. Tapos si Daniel po, sa panahon po ni Daniel, nakita din po ni Daniel ang malinaw ang mga future coming events. Tapos, ang pinakahuli pong ipinakita ng ating Lord Jesus, nung tinawag na po niya, na naging parang isang espiritu si John dun sa bundok ng Patmos. Kasi isa po yung pinakahuling namatay guys ha, correct me if I'm wrong, isa po yung pinakahuling namatay na apostol na pinagpakitaan ng mga mahahalagang future coming events na mangyayari talaga dito sa universe na to bago mangyari yung verdict time. So guys, nandyan po yan. Ilalagay ko na lang po yung mga importanteng verse. Pasyalan po sana ninyo guys. Vital po to, Matthew 24, Thessalonians 2, chapter 2, Daniel 9, Revelation 11, patuloy. So guys, yan po yung mga inilalagay ko po dyan. Hindi man po yan yung pinaka-context ng particular part ng ginagawa kong WWTH, pero vital po yung mga verses na yun. Napasyalan ko na rin po yun. Kaya ko po inilalagay kasi for the sake na mapasyalan nyo din po sana kasi vital po yung nakasulat doon. Sana po kahit talaga katiting na katiting, bawat part po ng ganito kong content na dumadaan sa FYP nyo, sana po mapagtyagaan nyo po, yan po yung prayers ko, mapagtyagaan po nating lahat na pagnilaya, namin po natin. I-check nyo po kung talagang may maliit na booster na lumalabas talaga sa bawat content ko na makakapag-enhance pa po ng pagmamahal at motivation natin para sa ating Creator, para sa Kanyang bigatin. Kasi magiging bala po natin yan sa paparating na
maraming predicament situation ng mundong ito, na kung tayo man ay buhay, kung tayo man ay napikit na, tapos nasama tayo dun sa na-snatch, na rapture, tapos nandito tayo, naiwan tayo, meron po tayong mga bala na, kasi nabasa na natin, napatunayan natin na talagang nangyayari. Yan po ay magiging booster natin, guys. Maliit man yan, pagka po yan naipon ng naipon, dadagdag po yan ng dadagdag sa puso't isip natin, na magiging matibay na apit natin sa mga motivation na galing talaga sa banal na love letter ng ating Panginoon. Amen. So guys, ito po, tawid ko po ito. Sabi po nung ng isang pastor na to, pinagkumpara niya po, sabi niya po the nature, i-relate ko po guys, na lang po, bibilisan ko po para po matapos yung mga vital na ginawan ko ng notes na talagang gusto ko pong masabi dito sa part ko na to, yung mga importante po, tapos yung iba po gagawan ko na lang po ulit ng panibagong chapter. Sana po subaybayan nyo ulit. So sabi po nung pastor na to, pinagtugma niya po yung the rapture versus the second coming. So ito po yung mga pagpapaliwanag niya, guys. The nature of the second coming, the fact that rapture and the second coming are seen as two separate events that can't be simultaneously destroy this last generation of humanity. Ito po yung mga, sabi po nung pastor na to, the rapture versus the second coming, may mga theory po siyang pinaghiwalay niya na event na parang nagpapalinaw pa, nagbibigay pa po ng vital meaning sa pangyayaring snatching o harpacho, yun nga pong rapture ng common word na sinasabi ng mga tao ngayong last generation natin. Ito po yung mga difference. At the rapture, 1 Thessalonians 4, the saints meet Christ in the air. Tapos ito po yung at the second coming, ito po yung difference. Christ returns to earth. Zechariah, nasa Zechariah po yan, tsaka na kay Isaiah, na kay Daniel. So, yun po yung pagkakaiba. Yung pong second coming, Christ return to earth. Kasi ang ating pong Lord Jesus ay dalawa po talagang paghaharian niya. Yung may nangyayari po sa itaas, may nangyayari din po dito sa ibaba. Yan po ay nagawan ko na din po ng content. November 4 po yan. Yan po yung pagpapaliwanag ng isang matuwid na mangangaral ng pagkakasunod-sunod ng mangyayaring paghahari dito sa lupa at doon po sa itaas ng ating bigatinsan. Kasi pagkatapos po ng 1,000 years, saka pa lang po i-implement ng ating Creator yung verdict time. Magkailangan pong mangyari muna yung 1,000 years. Well, anyway, hindi po natin alam kung ano talaga yung 1,000 years na yan, kung ibang pamamalakad po ang gagawin ng ating Lord Jesus. Pero may mga tao pa rin po dito sa lupa nung time na yon, kasi marami pa po talagang ipapanganak. Pero 1/3 of humanity po mamamatay. Yan po ang pagkaintindi ko, guys, sa pagkakasunod-sunod ng mga senaryo na nasa Holy Scripture. Tapos number 3 po, at the rapture, the Mount of Olives is untouched. At the second coming, the Mount of Olives splits. Yan po yung difference. Sundan nyo pa po, guys. Tapos number 4 po, at the rapture, living saints are translated. At the second coming, no saints are translated. Yun po yung pagtatawid nitong pastor na to. Tapos number 5 po, guys, at the rapture, the body goes to heaven. At the second coming, the body comes to earth. Yun po yung pagkakaiba. At the rapture, the body goes to heaven. At the second coming, the body comes to earth. So, kasi nga po, kaya po pinaliwanag to nung pastor na to. Kasi yung pong mga makakasama sa paghahari ng 1,000 years na ating Lord Jesus, ibang katawan na po yun eh. Although ito pa rin to, pero may nagbago na po dito. Yung pong pagpapaliwanag ng isang matuwid na mangangaral. Meron pa pong 4. Guys, sundan nyo pa po sa susunod na part. To God be the glory po. God bless us all po. Sana po namnamin nyo po yung bawat
bawat pagkakaiba ng rapture at second coming. Importante po to guys, vital po to. God bless us all po and ingat po tayo palagi and always have steadfast faith to our Creator and to God be the glory po ulit always. Thank you po for watching. May kasunod pa po. Amen.